Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, nabuhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam na inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikakabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Reverend Father J. Dikwanan, ang butihing pastor o rektor ng napakagandang simbahang ito, si Father Robert Arellano. Dati ko po siyang estudyante nung siya ay seminarista pa sa San Carlos Seminary. At sa inyo po na mga kapwa ko mananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po, pagpasok ko ng sacristy, tinanong ako ni Father Jade at saka ni Father Robert kung ako daw po ba ay nakapag-adjust na dahil kagagaling ko lang po ng Europa. Mga mahigit pong isang buwan na ako ay naglagi sa Europa
unang bahagi po ng aking paglalagi doon dahil sa pilgrimage. Umikot po kami sa 8 bansa sa bahagi po ng Europa, eastern part of Europe. And then second part ng aking pilgrimage ay para mag-attend naman ng European Conference ng mga miyembro ng Couples for Christ. Ginawa po ito sa Greece. At yung pangatlo naman na yugto ng aking pananatili doon ay para magliwaliw at mag-relax. Kasi yung dalawa, puro pa rin naman trabaho at pagmimisyon. Kaya kailangan mag-relax. Nung ako naman po ay nakabalik na dito, di naman kinakailangan ng masusing adjustment. Kasi nga, raring to come back ako dahil matagal-tagal nga na nawala. Yung nga lang, nung ando doon po ako, meron akong mga naobserbahan sa mga lugar na aking pinuntahan. Sa inyo po bang palagay, ano yung mga lugar na laging pinupuntahan ng mga tao sa mga bansang ito? Napunta po ako sa beach. Napunta po ako sa Santorini, sa Greece. Naligo po ako sa dagat, swimming pool. Pero alam niyo ho ba, hindi po ito yung pinupuntahan lagi ng mga tao. Yung beach. Napunta rin po ako ng mga mall, pero hindi po katulad dito sa Pilipinas na talagang dinudumog ng tao ang mga mall. Napunta rin po ako ng mga bundok. At yung mga bundok na yon, ando doon po yung mga monasteryo. Galing po ako ng Greece sa Athens, Meteora, ando doon ang mga naglalakihang monasteryo. Nasa bundok po ito, batong bundok, at magtataka ka kung bakit nakalagay po doon, naitayo doon yung mga monasteryong ito. Meron din pong mga tao, pero dahil mahirap nga na panikin, hindi po ganun kadami yung tao. Alam niyo po ba kung nasaan yung maraming tao? Sa mga simbahan. Sabi nila, sa Europa at saka Amerika, kokonti na yung mga nagsisimba. Maaaring kokonti yung nagsisimba, pero hindi po maitatatwa na ang daming nagpupunta sa mga simbahan. Na-impress po ako sa dami ng mga tao na nagpupunta sa simbahan. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na nagpupunta sila doon para lamang kumuha ng picture, ma-curious sa nagagandahan na mga artworks. Nakikita ko din naman, nagdadasal sila. At karamihan po na nakikita ko na nagdadasal sa mga simbahang ito ay hindi po mga Pilipino, hindi po mga Asian. Ito po ay mga European. Nagpunta po ako sa Germany, hindi po ito madalas na binibisita sa mga pilgrimage. Ang pangalan po ng lugar ay Altötting. Ito ay ilang hektarya po na lupain. Sa gitna ho ng lupain na yan, merong isang maliit na kapilya dedicated to the Blessed Mother. At sa palibot ng kapilya, meron pa hong 6 na simbahan, mga basilika. Ang dami hong nagpupunta, ang daming nagpipilgrimage. Sa kanilang pagpipilgrimage, nagpapasampa ng krus sa parang ang poong Nazareno nagpapasa ng krus, pero karamihan sa kanilang mga European. Nagpunta ho ako ng Belgium. It was the Solemnity of Pentecost. Nagkaroon muna ng prosesyon. Pagkatapos ng prosesyon, nagkaroon ng pagdiriwang ng misa sa gilid ng basilika. Ang namuno sa pagdiriwang ng Eucharistia, isang Pilipinong papal nuncio, Archbishop Bernardito Auza. At pagkatapos ng misa, dinagsa po nila yung tinatawag nilang sacred relic. Ano yung sacred relic? Ito yung patak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na inilagay po nila sa isang sisidlan. Pinipilahan ng mga tao. Ang nakapila, 3 lang po kaming Pilipino. Puro mga European. And what am I trying to drive at right now? Ang mga tao nagdadasal. Ang mga tao lumalapit sa Diyos. Ang mga tao batid nila na merong hangganan ng kanilang magagawa at hindi nila makukuha ano man ang gustuhin nila, batay lamang sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit sa kanilang pagdarasal, kinikilala nila
ang Diyos maibibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan. Yan ang mensahe ng ating banal na ebanghelyo ngayon. Ang Diyos, kapag sinunod mo ang kanyang kalooban, hindi mo kinakailangan mabalisa kung hindi mo man nakukuha ang mga gusto mo sa buhay. Hindi mo nakukuha ang gusto mong pagkain, hindi mo nakukuha ang gusto mong mga damit. Pero sabi sa banal na ebanghelyo, huwag kang mabahala, huwag kang mabalisa, God will provide for you. Yes, not all of us can buy clothing. Yes, not all of us can buy food, the food and clothing that we want. But according to the gospel, don't stress yourself into thinking that all is lost because you cannot buy food, you cannot buy the clothes that you want, because God will provide. When we come to the church, we have that realization that God indeed is a God who does not renege on His promise to feed His children, to provide for His children. Kaya ngayong nakabalik ako dito sa Pilipinas at nakita ko ang napakaraming mga tao dito sa Quiapo, it is the same sentiment that I feel. Kayo ho ay nagdadasal, at sa inyong pagdarasal, inaamin ninyo na hindi lahat makukuha ninyo. Maaaring kayo ay magaling, maaaring kayo may trabaho, maaaring kayo may kakayanan, pero ang galing, ang trabaho, kakayanan, may hangganan, hindi lahat mapapasa inyo. But wait when God provides. Wait when God gives you what you need. Wait when God exercises His compassion and generosity so that all of you may not be deprived. That is what I am seeing now. Hindi lang pala mga Pilipino ang naghahangad, nakikiusap, pati mga Europeans, naghahangad, nakikiusap. Kanino sila nakikiusap? Kanino sila dumudulog? Katulad din natin mga Pilipino sa Diyos. Maybe many of them do not anymore talk to God. Maybe many of them don't even have a religion. But at least, for the many people that I've seen and watched and observed during that time that I was there, I am very sure they are asking God for something. And they do believe that God will provide for them. Ang Quiapo, isa sa mga simbahang dinadagsa ng napakaraming deboto, napakaraming mananampalataya. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga iba pa na maaring nakalimot na sa Diyos. Ang pagpunta ninyo dito, ang inyong mga pagbabahagi ng inyong karanasan, na ang Diyos sumasagot sa inyong mga panalangin sa bawat panahon na kayo ay narito at nakikipag-usap sa Kanya. You attract people. You inspire people. Come to this church, but go beyond this church, but come to God. Come to God. Hindi lang sa simbahan, kundi tayo ay lumapit sa Diyos, because it is the Lord who provides. It is the Lord who is compassionate. It is the Lord who gives what we truly need. Sabi pa sa banal na ebanghelyo, yung mga ibon, mas mahalaga pa tayo na mga tao kaysa sa ibon. But look at how God provides for these birds. Tayo pa kaya ng mga tao ang hindi niya bibigyan? Tayo pa kaya ng mga tao ang kanyang pababayaan? No. God will not do that. And so here, we do not only solidify our belief that God indeed provides, but here, you also try to inspire people, come, approach God. And that is, I think, very important. And now that we celebrate, or that we are going to celebrate the feast of John the Baptizer, yan din ang paanyaya ni Juan Bautista. Ang mga tao na nakikinig sa Kanya, lumapit kayo sa Diyos, tanggapin ninyo ang Diyos. Kayo na mga naririto sa simbahang ito, katulad ni Juan Bautista, hikayatin natin na mas marami pa.
Lumapit tayo sa Diyos. Puntahan natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Makiusap tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. That is, I think, one of the best messages that we can give others. That we can tell others. It was a good experience to see people in Europe approaching God, praying to God. But it is equally best to see you all coming here, praying to God, talking to God, approaching God, and perhaps loving God. Ito ang kailangan natin ngayon, ang dumulog sa Diyos. Huwag na tayo na magmagaling at sasabihin sa sarili natin, kaya natin ang lahat. No, you can't do everything. You have your limitations. You have your boundaries. Don't even pretend that without God, you can achieve so many things. It can't happen. So today we humble ourselves, listening to the invitation of Saint John the Baptist. Prepare the way of the Lord. Go to Him. Accept Him. Sana nga ganun, maging consistent tayo sa pagtanggap natin sa Panginoon. Panghuling point, base dito sa banal na ebanghelyo, very practical lang, kung napakinggan natin. Sino sa inyo ang magdadagdag ng oras sa buhay ninyo kung gugugulin ninyo ang buhay na yan sa pag-aalala sa napakaraming bagay? To simplify it, if you're always stressed because you think of so many things that you cannot get, then you are not adding days or years to your life. You shorten your life. Kaya yung simpleng mensahe ng linya na yon, just relax. Calm down. Just relax. Because you have a God watching over you, ready to provide for you. And I guess, brothers and sisters, that is one of the most compelling reasons for going to God and embracing God. Relax. Dahil meron kang Diyos na tutulong sa'yo at hindi ka pababayaan. Advance Happy Fiesta po sa inyong lahat. Amen.